Hi guys! Samahan niyo ako sa journey ng kilikili ni Prenny. Niyaya nga ako ni Prenny na samahan ko daw siya sa Derma Clinic. Meron kasi siyang appointment para sa pagpapalaser ng kanyang underarm. Dahil wala din naman akong gagawin sa bahay, naisipan ko na lang din na samahan si Prenny. Magpapa-appointment nga din sana ako para sa bigote ko pero saka na lang. Ang hahaba din kasi ng mga bigote ko. Kaya nagpa-consult na lang muna ako. Pero dahil wala pa akong budget for that, and busy din sa trabaho, kaya nag-decide ako na next time na lang. Ganito nga pala yung itsura ng clinic. Malinis siya and ang dami din customer na dumadating. So habang nag-aantay nga kami sa turn ni Prenny, nagkwentuhan muna kami. Lahat nga pala ay pwedeng gawin dito sa clinic, maliban na lang sa surgery. Liposuction, botox, nose filler, hair removal, and iba-iba pa. Sa mga oras nga na yan ay nililaser na yung kilikili ni Prenny. And habang nag-aantay ako, pumunta muna ako ng CR para magbawas. And nang matapos na nga si Prenny, ay lumabas na din kami. And sa paglalakad namin, nakita namin yung Olive Young store. Wala naman talaga kaming dapat bilhin dito sa Olive Young store. Pero alam mo ba, kapag nasa loob ka na, parang lahat kailangan mo na. Buti na nga lang at napigilan ko ang sarili ko. Mapapa-congratulations to yourself ka talaga pag wala kang nabili. Paglabas nga namin ng Olive Young store, bigla kaming nagutom. And si Prenny, nagki-crave ng shabu-shabu. I don't know how to pronounce that, so correct me if I'm wrong na lang. Aray, English. Mabuti na nga lang at meron akong alam na malapit na din dito na shabu-shabu restaurant. Nagpunta na din kasi ako dito one time kasama si Koreano. Actually, dati pa talaga gusto kumain ni Prenny ng shabu-shabu. Meron kasi dati nun sa lugar namin. Pero hindi namin alam kung bakit sila umalis. Ewan ko ba dito lagi kay Prenny, parang laging naglilihi. Gusto niya pa laging may sabaw yung kakainin niya. Sobrang different talaga kaming dalawa. Kasi gusto ko ng fast foods. Siya naman gusto niya yung may mga sabaw-sabaw na pagkain. Dahil umuulan nga din ng mga panahon na to, kaya nag-decide na lang kaming dalawa na kumain nga ng may sabaw. And syempre, kumain din tayo ng mga healthy foods paminsan-minsan. Sa second floor nga pala ng building yung shabu-shabu restaurant. Kaya naman, paakyat na kami ng mga time na yan. Nung makarating na nga kami ay winelcome kami agad ni Imonim. Bukod pala sa shabu-shabu, meron ding iba't ibang pagkain dito na pwede mong kainin kahit gaano mo karami gusto. And nag-order na nga kami ng foods for 2 persons. Inihain na nga sa amin yung sabaw, yung meats, yung gulay, pati na din yung rice paper wraps. Habang hinihintay nga namin na kumulo yung sabaw, kumuha muna kami ng mga pagkain na gusto namin kainin. Meron nga pala ditong iba't ibang klase ng gulay, mushrooms, meron din fish cakes, ramyun, and rice cake. Kung madami ka nga kumain, mabubusog ka talaga dito at hindi mo na din kakailanganin ng rice. Para nga sa akin napaka-healthy ng foods na to. Kasi karamihan puro gulay ang nandito. Pero syempre, kung gusto mo magpaka-healthy, dapat eat moderately lang. Hindi yung magpapakabusog ka ng sobra. Ganito nga pala i-prepare ang pagkain ng walang lamsam. Una is babasain mo muna sa tubig yung rice paper wraps and then ilalagay mo na yung iba't ibang klase ng gulay na gusto mo, pati na din yung karne ng baka. And then, iro-roll mo na siya na parang lumpia and isasawsaw mo sa sauce na inihain din ni Imo. Ang sarap nga ng kain namin sa restaurant na yan. After nga namin kumain, nag-decide kami na mag-challenge ni Prenny. Kung sino mabunot ni Sadyang Nim na card, siya yung magbabayad. Sa'yo yan. Sa akin. Kamsahamnida. Sugaseyo. Busog na busog nga kami pagkalabas namin sa restaurant na yan. Ang dami namin nakain. Kasi anong oras na din nung kumain kami ng lunch. Nag-decide na nga kami umuwi ng bahay ni Prenny. Kaso, nakita naman namin tong kapihan na lagi namin nakikita kapag pumupunta kami ng Cheongju. At dahil mahaba-haba pa ang oras bago gumabi, nag-decide kami na magkape na muna. Lagi kasi namin to nakikita kapag pumupunta kami ng Cheongju. Ang ganda nga ng lugar na to. Tahimik, wala masyadong tao, napaka-peaceful.
Sa wakas nga ay nakapunta na din kami dito. Dati kasi, lagi-lagi lang namin siyang nakikita sa daan. Palagi lang namin sinasabi na, uy, punta tayo dyan. So at least ngayon, nakapunta na kami. Kaso nga lang, dalawa lang kami ni Prenny. Sana next time kasama na namin yung iba naming friends. Bago nga kami umorder ng pagkain, pinasyal muna namin yung lugar. Sobrang laki pala niya. Tapos meron ding second floor. May gumugulo nga sa isip mo, pwede kang pumunta dito habang nagkakape. Pwede mo ding isama yung mga friends mo dito. Dito kayo mag-girl talk. Ganito usually yung ginagawa namin kapag meron kaming time. Hahanap kami ng mga cafe na may magagandang places. Hindi lang kasi kape at tinapay ang pinupuntahan namin sa mga cafe. Hahanap din kami ng magagandang view para makapagpa-picture at maipost sa Instagram. And bukod doon, makakapag-usap kayo ng friends mo ng masinsinan tungkol sa inyong mga life. Na-enjoy nga namin ni Prenny yung lugar, pati na din yung mga pagkain. In fairness naman sa kapihan na to, hindi lang yung lugar nila yung maganda, masarap din yung kape nila, pati na din yung mga tinapay. Lami kayo. Bago kami umuwi, syempre, hindi mawawala yung mga video Victorial. Lakad-lakad kunwari, para may maipost sa TikTok with music. Nainis pa nga ako kay Prenny niyan, kasi hindi niya ako tinulungang magligpit. Pero syempre, yung inis ko, eme-eme lang. Nasulit nga talaga namin yung buong araw na ito. And oras na nga para umuwi ng bahay. And ayun lang, salamat sa panonood at pagsama sa journey ng kilikili ni Prenny.